Good morning mga lods. Ayan mga karils. Ayan po may delivery tayo ng river cage at i-install po natin. Tapos sinabitan na po ng foreman yung aming river cage para buhatin. Ayan, yung dalawang blue po na yon na helmet, yan po yung mga foreman namin dito. Sila po yung may restriction sa paglilip. Bali lifting supervisor po sila. At sila po yung nag-compute po kung ilan po yung kaya ng ating mga shackle at ating mga kable. Ayan po. So ayan, may sinisinyas po si foreman. Sabi niya at nandun daw sa side. So ayan na po, posisyon na po nila. Pagmasdan nyo po mamaya yung mga hand signal ni foreman. Bali po may yung tutorial ko po sa hand signal, makikita nyo po mamaya sa hand signal niya po, yung mga standard natin na hand signal. So dito po sa Pilipinas, yung iba pong mga hand signal is na modified na po nila. At medyo nagkakaintindi naman po yung operator tsaka yung rigger pagdating po sa paglilifting. Kaya minsan po pagkabago yung operator at yung hand signal po ay pinatupad ng isang rigger, lalo na kung na-modified na po na niya o binago niya po ng estilo, nagkakaroon po ng di pagkakaunawaan sa operator tsaka rigger. Pero since na kami po ay mga matatagal na pong operator tsaka mga rigger, nagkakaunawaan na po kami, lalo na po sa kumpanya. Kaya minsan kailangan pong tingnan kung ano po yung nakasanayan ng rigger sa pagsisignal. So ayan po, bababa po namin yung spreader at meron pong mali, sabi po nung isang lifting supervisor. Yung po pagkakasabit po sa main hook is naka-freewheeling po. May tendency po kasi na tumabingi yung river cage dahil po do sa pagkakasabit ng kable sa hook. Kung makikita nyo po, diretsuhan ang nangyari po dyan na sinabit po ng isang rigger na nagsabit kanina. So babaguhin po ni foreman yung pagkakasabit po sa hook. So ayan po. So ayan mga lods, nakita nyo po, tinanggal po nila yung kable sa spreader. So ayan, pansin nyo po. So ang gagawin po nila, 1:1 na lang po, hindi po siya naka-freewheeling po sa kalok. Bali po lahat ng ay papasok po nila sa sa kalok, para po yung ilalim yung po yung isa-shackle nila sa spreader. At dodoble pa po yung tinulada na kayang buhatin po ng ating kable. Kung dati po ang kable natin is kung nakakabuhat lang po siya ng
8 tons, magiging 16 na po kada isa. Bali magiging 32 tons na po ang kaya niyang buhatin. So yung river cage po natin is tumitimbang po yan ng 12 tons. Sa 12 tons po, babawasan pa po natin ng isang tinolada yan kasama ang hook, spreader, tsaka po yung mga kable na kinabit nila na accessories. Tumitimbang din po yan ng isang tinolada. Since na yung kalo natin po ay 62 kilograms. Bali po pumapatak po ng mahigit isang tinolada, pati po yung spreader na kinabit tsaka yung mga kable. So ayan po, kung makita nyo at kinakabit na po ni Foreman. Ayan na. Ayan na. So hintayin po natin yung utos nila, yung hand signal ni Foreman, para may lift up na po natin siya. Dahan-dahan. Oops, sumabit, gumalaw. Ayan lang po ang problema pagka medyo nasagi po yung, may sasagihin po yung river cage. Nawawala po sa balance o nag-wave po yung river cage sa pagkakasabit, kaya medyo magalaw po siya. Pagmasdan nyo po yung mga hand signal ni Foreman. At yung pong tutorial ko, ganyan po na ganyan ang kanyang mga hand signal. Ilalaglag na po natin sa butas, mga kalods. Bale po yung paglalapagan yan, meron na pong bakal sa ilalim na pinaka foundation nya. Pag nailapag na po yan, tsaka po yan babawasan, bubuhusan po pala. Napakalan na po sa ilalim. Pagkalapag po niyan, babakalan pa po yung ibabaw niyan. Ipapantay po dyan sa may hukay, tapos lalagyan po ng forma, tsaka po schedule na po siya for buhos. Makikita nyo mga lods, maganda na po yung kanyang balanse.